Hindi basta-basta ang ipinakitang todo effort ng promoter ng Angas ng Pinas na si Masayuki Ito. Dahil kung ating matatandaan, dahil ang Treasure Boxing Promotions 5 o ang Kumbari 16 ay gaganapin sa ating bansa na mahagi ng kunting biyaya ang promoter ni Alas sa mga mag-aaral sa isa sa mga paralan sa Cebu City na mahagi ng pagkain at pinasaya sila bit-bit ang bida ng saya kasabay ng indakalo sa isang masayahing malaking bubuyog. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. Pero ang isa talaga sa misyon na promoter ni Casimero ay matulungan na may promote at mapagandaan ang Kumbari 16 na kung saan ikinasaagad nila ang Kieta Kurihara kontra sa ating kaubayan na si Froilan Saludar. Kung ating matatandaan, itong si Kurihara at si Saludar ay isa sa mga undercards ng Casimero kontra kay Yuki Noriuguni. At tila ba, tinatawag na itong si Saludar ng kanyang asawa na nagmamadali dahil winasak niya agad itong si Kurihara sa round 1 lang. Gang, uwi ka na gang. Okay gang, saglit lang. Tapusin ko lang ito sa round 1. At nagulat at lumaki ang masingkit ng mga mata ng mga Japanese dahil itong si Saludar ay heavy underdog kontra kay Kurihara. Kaya malaking upset ang nagawa ni Saludar sa kanya. Kaya dahil parang lucky punch lang iyon para kay Kurihara, kaya napabagsak siya. Sa ngayon mga kwento ay talagang mag-iingat na siya at susubukan makabawi sa ating kababayan. Kaya naman, kaya makabawi ni Kurihara Sang o di kaya ay gapang pa rin ang Kararabasang. Pero ganun pa man, ibinahagi naman ng promoter ni Casimero ang ilan ng mga short video clips sa nasabing media workout na talagang napakalapit na talaga ang laban dahil January 26 na po yan at ang unang laban ay magsisimula po yan sa bandang alas 5 ng hapon. Sa gustong malaman naman kung magkano ang mga tickets, ang VIP mga kakwento ay 19,000 yen o 7,200 plus pesos. Sa RS seats naman ay 8,000 yen o 3,000 plus pesos. At ang general seats mga kwento ay nagkakahalaga ito ng 3,000 yen o mahigit 1,000 piso. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mga kakwento, January 26 na po ito at ito rin ay ang isa sa mga hinihintay ng mga Pilipino na magkakasalubong dito kasi ang promoter ni Casimero at ang manager ni Marlon Tapales sa si JC Manangkilang Sandman. Kung bakit nga ba inaabangan ang pagsalubong ng mga promoter at manager nila ay sasabihin na lang natin na abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Samantala, ayon naman kay Mike Coppinger, ang Naoya Inoue kontra Luis Neri para sa undisputed WBA, WBC, IBF at WBO Super Bantamweight World Titles ay ibinalita na ito sa Japanese media ng target date nila ay ngayong May 6 na ito sa Tokyo Dome. Ang Dome mga kwento ay may 55,000 plus seats capacity at ang Tokyo Dome na ito ay isang makasaysayan dahil dito rin naganap ang laban ng legendary boxer na si Mike Tyson kontra yan kay James Buster Douglas. Isang napakalaking upset ang nangyari sa laban nila dahil nalasap ni Tyson ang una niyang pagkatalo at sa panahon yun siya ay may 37 wins at 33 knockouts. Kaya naman ay nagulantang ang lahat ng mga nanood sa laban at binansagan nila ito na heavyweight upset of the century. Kaya naman, ano sa tingin niyo mga kwento? Ganito rin kaya ang mangyayari sa paparating na laban nila ni Inoue at ni Luis Neri? Si Inoue kaya na undisputed at undefeated Super Bantamweight Champion ay makakalasap ng Super Bantamweight upset of the century o di kaya ay wasak pa rin ni Inoue itong si Neri? Sige nga, pakibagi naman ang opinion niyo sa baba. Samantala, ang ating kababayan naman na si Mike Plania ay maharap ngayon sa isang matindi na namang pagsubok sa kanyang karera dahil makakarap niya
ang dating world champion Amerikano si Raymart Gabalio. Ay mali, parang si Gabalio din kasi ang itsura nito ah. Siya si Angelo Leo na makipagpatintero kay Mike Plania sa loob ng 10 mga rounds ngayong January 31 sa Plant City, Florida. Itong si Leo makakwento ay former super bantamweight world champion pero ang titulo niya ay binaklas ni Stephen Fulton pero nagbalik ng back-to-back win sa Plant City din sa nakarang buwan ng Nobyembre sa nakaraang taon. Wasak ang kalaban niya na si Nicolas Polanco by round 9 knockout victory. Habang itong si Plania naman makakwento ay mula pa sa pagkapanalo niya kontra sa ating kabayan na si Daniel Nicolas via first round knockout. Si Leo ngayon makakwento ay may kartada na 22 wins, 1 loss at 10 knockouts. Habang itong si Plania naman ay may kartada na 29 wins, 3 losses at 16 knockouts. Mga kakwento, hands-on na kung hands-on ang promoter ngayon ni Casimero at yun na nga, excited na ang mga tao na magkatagpo ang manager ni Tapales at promoter ni Casimero. Pero ganun naman, January 26 na ang Kumbari 16 kaya wag po natin kalimutan na suportahan ang mga laban ng ating mga kababayan lalong-lalo na sa ating mga kababayan na ang kanilang makakalaban ay mula sa bansang Japan. Kaya naman, ito lang ang masasabi ni Mr. Kwento. Good luck sa ating mga mandirigmang mga Pilipino. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Alex Villarreal, kay kakwentong Lolita Nalasa, kay kakwentong Wins, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. Kaya dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.